Ah. Papunta tayo ngayon mga kaprobinsya din sa sagingan. At kita maghanap ng tumbang puno ng saging dahil yun yung ginagamit natin sa ating alagang bulati. Ayun oh. Meron dun, nakatumba. Marami rin bunga yung kakao dito. Yan oh. Kung napanood ninyo mga kaprobinsya, yung nakaraang vlog natin, nagbiak tayo ng 2 pirasong kakao at pinatuyo natin doon sa ibabaw ng ating lutuan. Kaya naman mga kaprobinsya, kukuhain din natin yung mga kakao na nakita natin dito. Ito nga pala mga kaprobinsya, yung isa sa mga ginagamit ko na pampataba ng ating mga tanim. Ito nga ni pala mga kaprobinsya yung ginagamit ko sa pagpapakain ng ating mga bulati. Yung saha ng saging. Ganyan ko sila hinihahanda para ipakain sa ating mga bulate mga kaprobinsya. Tinitipak-tipak at tinitidad-tidad ko sila dyan. At dahil halos sa isang buwan na pag-uulan ay heto ang nangyari sa mga kakao na pinuntahan natin mga kaprobinsya. Yung iba ay nagkabulok na at tila hindi na pwedeng pakinabangan. Kaya naman for today's video ay yung mga natirang bunga ng kakao na nakita natin dito sa ating pinuntahan ay kinuha na rin natin para ibiakin natin pag-uwi, tapos ay ibilad natin kasama noong nandoon na nakabitin sa ating lutuan mga kaprobinsya. Dahil pwede natin gawin niyang na hot chocolate o yung cocoa coffee kapag umaga habang humihigop tayo dun sa ating kubo. Inabutan na tayo ng ulan mga kaprobinsya. Muulan na. At habang ako naglalakad, dala yung pasan-pasan natin mga kinuha ko doon sa bundok, ay nadaan na naman natin mga kaprobinsya iring puno ng suha na napakaraming bunga. Ako ay nagtataka lamang bakit ang daming laglag dito. Siguro ito ay maasim kaya hindi nila pinapansin. Kaya naman curious tayo mga kaprobinsya. Heto, tayo magbalat tapos tikman natin kung anong lasa nito. At pagbukas ko nga mga kaprobinsya, tila sobrang masabaw. Nagulat talaga ako mga kaprobinsya dahil sobrang katas ng suha na ito. Kaya naman ang tikman natin, ay wow, napakatamis pala. Yun lang ang isa sa iniisip ko, bakit nagkakalaglag lamang at pinapabayaan ang punong suha na ito na pwede naman sanang maibenta. Binaba ko muna mga kaprobinsya yung pasan-pasan natin dahil may nakita tayong hinog na papaya dun sa taas. Papaya naman ang amokbangin natin. Pag nandidingan naman sa probinsya, talagang maraming makakain. Siyempre, may makakain ka lang kapag nagtanim ka. Naunahan na nga tayo ng ibon eh. Ayun oh. Tara dun sa taas. Naalala ko tuloy mga kaprobinsya, nung mga bata pa kami ay nagpupunta kami sa bundok do sa kamutihan, tapos naghuhukay kami ng mga laman ng kamote. Tapos pagka dumating yung may-ari, nagsisipagtakbuhan kami doon sa damuhan. At maiba tayo ng usapan mga kaprobinsya, dito pala nga sa probinsya, kapag mayroong mga prutas o gulay na tanim, ang iyong kapitbahay, magpaalam ka lamang ay pwede kang makakuha ng pangulam dito dahil bibigyan ka naman nila. Pero mas mainam pa rin na magtanim tayo para hindi naman tayo umasa sa pinaghirapan ng iba. At dito nga mga kaprobinsya, umakyat naman ako dito sa puno ng madre cacao o kakawate dahil isa rin nga pala ito sa ginagamit natin para pakain sa ating mga bulate para maging pataba. Dito nga pala mga kaprobinsya sa aking pinagkunan ay sobrang taas, kaya naman nung pababa ay nangangapa tayo at nangunguyapit tayo doon sa mga madadaan natin mga tuod at talaga namang napakadulas dahil nga sa sunod-sunod na araw na pagulan. At pagdating ko mga kaprobinsya din sa patag ay pinitas ko naman yung dahon para magkasya lahat dun sa sako yung ating mga kinuha. At napadaan nga pala ako dito sa poultry ng lola, gayong wala si lola dito ay tayo na rin yung nagpakain ng kanilang mga manok. At pagkatapos nga mga kaprobinsya ay dumiretso na rin tayo doon sa ating bahay kubo para igayak naman itong ating mga pangpakain sa ating mga bulate. Heto nga pala mga kaprobinsya yung pagkain ng aking mga bulate. Etong saan ng saging, tapos yung dahon ng madre cacao o kung tawagin sa ibang lugar ay kakawate. Ito yung dahon niya. Tapos meron tayo ditong animal manure. Yan tatlong yan ang pinapakain ko
doon sa aking mga alagang bulate. At paano ba ang itsura ng finished product ng tatlong ingredients na yan kapag kinain na sila ng bulate? Ito yung finished product. Ang tawag nga pala dito mga kaprobinsya ay vermicast. At kung tawagin sa aking ginagawa ay nagko-culture tayo, vermiculture. Ito yung nakikita nyo yung tatlong ingredients na yon. Ito naman yung kilalabasan, no? Matabang lupa. Yan. Kung tuyo to, kung ito ay tuyo, ito ay buhaghag na parang mabuhangin na napakalumoy hawakan, ano. Pero dahil basa siya, nandyan pa kasi yung mga bulate natin sa ilalim. So ito ay dapat ay i-harvest ko na. Pero hindi ko muna kukunin yan dahil i-ready pa natin yung ating mga ingredients. So kailangan ito medyo matuyo, itong dahon, tapos yun ay okay lang naman yun, itong dahon basta medyo matuyo. Saka natin i-layer yan, tapos papalipatin natin yung mga bulate na nandirito naman sa ating planggana. Dahil kukunti lang yung bulate natin dito ay sobrang matagal silang magpabulok ng ating mga ingredients, at sigurado dito sa pinakailalim nito ay marami ng mga itlog-itlog sila. So buklatin natin at nang makita niyo yung mga bulate natin sa ilalim. Ayan o, ito siya. Ayan, mga bulate natin. Ayan o. Yan. Yan yung nagpapabulok at nagpapa-mature ng ating mga fertilizer. Nasa ilalim yung mga bulate natin, madami yan. So hindi ko naman nabubuklatin at i-ready naman natin at gagawin natin ng susunod na video kapag okay na yung pagkain, bagong pagkain ng ating mga bulate.